maging matalino, matyaga, at maging matinik. Ang aralin natin sa araw na ito ay ang paghahambing ng mga bagay gamit ang mga pahambing na mga salita. Ang araling ito ay tungkol sa comparative words o pahambing na salita na maikli, mas maikli, pinakamaikli, mahaba, mas mahaba at pinakamahaba. Sa katapusan ng video na ito, ikaw ay inaasahan na una, mahahambing ang mga bagay gamit ang mga pahambing na salita na mahaba, mas mahaba, pinakamahaba, maiksi, mas maiksi at pinakamaiksi. Ikalawa, makapaghahambing ng mga bagay gamit ang salitang mabigat, mas mabigat, pinakamabigat, magaan, mas magaan at pinakamagaan. Sa ating paligid, makikita mo ang mga bagay na may iba't ibang hugis at iba't ibang laki. Sa paghahambing ng mga bagay na may iba't ibang laki, ano ang mga wastong salita na dapat gamitin? Subukan natin ang iyong kaalaman ukol dito. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Pagkatapos ng tanong, ang mga sumusunod na pagpipilian ay mag-aaral 1, mag-aaral 2 at mag-aaral 3. Para sa unang katanungan, sino sa tatlong mag-aaral ang may pinakamahabang buhok? Ang kasagutan ay si mag-aaral 1. Sumunod, sino ang may pinakamahabang kamay? Kasagutan ay si mag-aaral 1 ulit. Sumunod na tanong, sa dalawang babae, sino ang may mas mahabang palda? Ang kasagutan ay si mag-aaral 3. Sumunod, sino ang may pinakamaikling binti? Ang kasagutan ay si mag-aaral 2. Sumunod naman, para sa mga babae, sino ang may mas maikling palda? Ang kasagutan ay si mag-aaral 1. Tama ba ang mga sagot mo? Magaling kung ganoon. Kung hindi naman, gagabayan ka ng video na ito sa pagtuklas ng bagong kaalaman sa paggamit ng mga pahambing na mga salita. Atin munang alamin ang iyong kahusayan sa nakaraang aralin. Iguhit ang malaking kamay ng orasan para sa oras at maliit na kamay para sa minuto upang ipakita ang oras na nasa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang oras o 6 o'clock, paano natin iguguhit ang mahabang kamay at maikling kamay? Ang kasagutan ay sumunod. Para sa oras na 12:30, paano natin maipapakita ang mahabang kamay at maliit na kamay? Ang kasagutan ay sumunod. Para sa oras na 8:45, paano natin iguguhit ang malaking kamay at maliit na kamay? Ang kasagutan ay sumunod. Para sa oras na 9 o'clock, paano natin maiguguhit ang malaking kamay at maliit na kamay?
kasagutan ay sumunod. At para sa oras na 3:30, paano natin iguguhit ang malaking kamay at maliit na kamay? Ang kasagutan ay, nakuha nyo bang lahat mga bata? Magaling! Ngayon, tumungo na tayo sa ating talakayan. May 3 gunting si Irish. Nais niyang paghambingin ang laki. Ano ang wastong pahambing na salita ang dapat niyang gamitin? Tulungan nga natin si Irish. Ano ang mga salitang dapat gamitin ni Irish? Narito ang mga panuntunan sa paggamit ng mga pahambing na salita. Ating gamitin ang mga salitang mahaba, mas mahaba, at pinakamahaba sa paghahambing ng laki ng mga ito. Kung ilalarawan natin ang lilang gunting nang walang inihahambing, kaya ang gagamitin natin ay mahaba. Ang kulay lilang gunting ay mahaba. Sumunod, paano naman natin gagamitin ang mas mahaba? Ginagamit ang salitang mas mahaba kapag dalawa ang bagay na iyong pinaghahambing. Kung paghahambingin natin ang asul at lila, ito ang ating magiging pangungusap. Ang kulay asul na gunting ay mas mahaba sa lilang gunting. Sumunod, kailan naman natin gagamitin ang salitang pinakamahaba? Ito ay ginagamit sa paghahambing ng 3 o higit pang bagay. Kaya, ang berdeng gunting ay pinakamahaba sa 3 gunting. Ngayon, atin naman natin gamitin ang mga salitang maikli, mas maikli, at pinakamaikli. Tignan ang mga krayola. Ang kulay lilang krayola ay maikli. Ang kulay asul na krayola ay mas maikli sa lilang krayola. At ang kulay pulang krayola ang pinakamaikli sa 3 krayola. Naintindihan ba? Sumunod, ginagamit natin ang mahaba o long at maikli o short kapag pinag-uusapan natin ang haba ng isang bagay. Halimbawa, ang lapis ay mahaba. Sumunod, ang krayola ay maikli. Samantalang ginagamit natin ang salitang mas mahaba o longer at mas maikli o shorter kapag naghahambing tayo ng 2 bagay. Halimbawa, ang ruler ay mas mahaba sa lapis. Sumunod, ang lapis ay mas maikli sa ruler. Naintindihan ba? Sumunod, ginagamit natin ang salitang pinakamahaba o longest, pinakamaikli o shortest kapag naghahambing tayo ng 3 o pataas na bilang ng mga bagay. Halimbawa, ang ruler ay pinakamahaba sa 3. Sumunod, ang krayola ay pinakamaikli sa 5. Ang mga salitang mabigat, mas mabigat, pinakamabigat, magaan, mas magaan at pinakamagaan sa paglalarawan ng timbang o bigat ng isang bagay. Ginagamit ang mabigat at magaan kapag pinag-uusapan natin ang bigat ng isang bagay. Halimbawa, ang kama ni Ian ay mabigat. Sumunod, ang lobo ay magaan. Sa 2 pangungusap, wala tayong pinaghahambing na inilalarawan lang natin ang mga bagay. Samantalang, ginagamit natin ang salitang mas mabigat at mas magaan kapag naghahambing tayo ng 2 bagay. Halimbawa, ang mesa ay mas mabigat kaysa sa silya. Dito, pinaghahambing ang bigat ng silya at mesa. 2 bagay ang ating pinaghahambing, kaya ang ginagamit natin ay mas mabigat.
Sumunod, ang bulak ay mas magaan kaysa sa pako. Ang dalawang bagay na pinaghahambing dito ay ang bulak at pako. Naintindihan ba? Sumunod, ginagamit naman natin ang salitang pinakamabigat at pinakamagaan kapag naghahambing tayo ng 3 o higit pang bilang ng mga bagay. Halimbawa, ang pakwan ang pinakamabigat na prutas na nakahain sa mesa. Sumunod, sa 3 prutas, ang strawberry ang pinakamagaan. Naunawaan na ba? May inihanda akong mga pagsasanay para masukat ang iyong natutunan sa araling ito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Alin ang mas mahaba? A o B? Ang kasagutan ay A. Sumunod, alin ang mas maikli? A o B? Ang kasagutan ay B. Sumunod, alin sa mga sumusunod na bagay ang pinakamahaba? A, B o C? Ang kasagutan ay A. Sumunod, alin ang mas mahaba? Ang kasagutan ay B. Sumunod, piliin natin ang mabigat na lapis. Ituro nyo nga kung alin ang mabigat na lapis. Ang kasagutan ay ang unang lapis. Sumunod naman, piliin naman natin ang pinakamagaan na relo. Ang kasagutan ay ang pangalawang relo. Nakuha nyo bang lahat mga bata? Magaling! Ngayon, ano-ano ang mga bagay na dapat nating tandaan? Ang mga salitang mahaba, mas mahaba, pinakamahaba, maikli, mas maikli at pinakamaikli ay ginagamit sa pagpapahayag ng sukat. Sumunod, ang mga salitang mabigat, mas mabigat, pinakamabigat, magaan, mas magaan at pinakamagaan ay ginagamit sa pagpapahayag ng timbang o bigat ng isang bagay. Sumunod, ang mahaba, maikli, mabigat at magaan ay ginagamit sa paglalarawan ng isang bagay. Dinadagdagan ng salitang mas kapag dalawang bagay ang pinaghahambing. At panghuli, ang mga salitang pinakamahaba, pinakamaikli, pinakamabigat at pinakamagaan ay ginagamit sa paghahambing ng dalawa o higit pang bagay. Nawa ay naintindihan nyo ang ating aralin sa araw na ito. At ito ang paghahambing ng mga bagay gamit ang mga pahambing na mga salita. Muli, ako inyong guro sa asignaturang Sipnayan, Sir Wing Shelo. Hanggang sa muli, paalam!